bagong ah, sistema na magagamit natin sa platform po natin. I-enhance ng i-enhance natin lalo yan. Basta wag tayong aalis doon sa ating advocacy, yung ating tagline, di ba, na we don't compete, we make alliances, we collaborate. So, yung earning while spending, yung kita sa gastos mo at sa gastos ng iba, yung shopping is rewarding, okay? Yung earning while spending, yung earning consumer community, kumikita ang consumer na gumagastos. So, habang gumagastos, kumikita. So, yung reward platform natin, shopping reward platform, yung ating tagline, yung ating advocacy, hindi tayo dapat malihis doon. Kasi yun yung pinaka-primary reason na matarget natin yung 110 million Pilipino ng target natin na makabahagi ng kita sa bawat gastos, because that is only the solution to solve the entire poverty. Okay? Kasi gastos ang pinag-uusapan po natin, mga ka-shopper. Yung gastos na yan, hindi mapipigilan yan. Everyday yan gumagastos. Paglabas mo ng bahay, gagastos ka. Hindi lang ikaw. Tingnan mo yung mga paligid sa kapaligiran mo. Yung mga nakakasabay mo. 'Di ba? Sa pagbili sa palengke, pagbili sa tindahan, nakita mo yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, yung mga post sa social media. 'Di ba? Maraming mga post mga pinupuntahan na lugar, kinakainan, 'di ba, binibilihan, everything, lahat-lahat na lang na 'yan, gastos po 'yan. So ang trade secret natin, yung gastos na matagal nang nagpapahirap sa atin, yan din naman yung gastos na mag-aahon sa atin lahat sa kahirapan. 'Di ba? Kasi wala akong nakikita na ang drive is kasing lalim ng advocacy natin. Nag-iisa lang po tayo sa buong mundo ngayon. Okay? Hindi natin tinayo yung EMS para magpayaman ng pansarili, payamanin ng payamanin ng payamanin si company, si EMS. Hindi po yun yung aming drive. Okay? Ang pinaka-drive natin, sabay-sabay ho tayong aangat, sabay-sabay ho tayong kikita, sabay-sabay tayong lahat aasenso. Kasi ang pinaka-drive natin is kumita tayo sa gastos. Yun yung ating pinaka-drive. Kasi yung bawat isa sa atin na miyembro, bawat ka-shoppers natin, na makita mo lang na hindi naghihirap, makita mo lang na nakakakain ng 3 beses isang araw na hindi ho nagigipit. Di ho ba? At makita mo lang yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo na hindi na nangungutang, hindi na nagigipit sa mga bayarin, hindi na problema pambayad ng mga kuryente, ng ilaw, ng tubig. Pag may gagastusan, may nadudukot. Pag gumastos, may bumabalik na kita. Malaking pong tulong sa sambayanan natin yan. So yun yung isa sa pinaka-primary reason why may EMS. Yung pagkita, given na. Okay? So ibig sabihin, talagang is a sharing mechanism, di ba? Sa platform natin, sa EMS natin. So makikita nyo talaga kung gaano kalalim yung advocacy ni EMS, through the point na not only here in EMS, not only in the Philippines, okay, we can use our platform worldwide, here and abroad. So lahat ng mga kababayan natin, kakilala natin, hindi ho natin kalahi. Kasi it's a dream Kumbaga, it's hindi siya normal na isang pangarap. Okay? Hindi siya normal ng isang pangarap na hindi ka maging, sila na yung number 1 company. Okay? Sila na yung sikat. Marami dyan, yung mayaman talaga, very luxurious. Sa atin, sa isang maliit na kasangkapan na pinagkaloob yung ganitong sistema na regalo ng Diyos sa atin, malaking oportunidad po ito sa atin. Kasi mas maganda yung may legacy tayong maiiwan doon sa mga next generation na magpapatuloy ng ganitong advocacy natin. Kasi wala ho talaga
wala pang system, wala pang platform. Look, tingin mo kayo, check, magmasid. Tingnan nyo po. Find any company, find any system as deep as advocacy like EMS. Nag-iisa pa lang po tayo ngayon sa buong mundo. Nag-iisa pa lang. Wala pa ako nakitang ganito kalalim ang drive. Even the national government. Wala pa silang ready system or available system that will fight war against poverty in a totality. They are looking. They are finding means. Pero wala pa akong nakikita na concrete program, a system, a ready system na pwedeng gamitin. Only EMS pa lang. Ako sa totoo lang I'm not degrading big companies because we're not competing with them, we're not big as them. Okay? Pero kung mabibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, pati sila magiging instrumento. 'Di ba? Kasi ang laki-laki ni SM, ang laki-laki ni Robinson, ang laki-laki ng mga malalaking supermarket. 'Di ba? Yung 12% na tax collection na lang sa bawat businesses, hindi naman na-i-implement properly. Even our collection agency, BIR, doesn't have a concrete system to collect 100% tax sa lahat ng nagbi-business sa Pilipinas. Because that is not way, an old system. Kailangan may bagong system na gamitin. Maraming private company naman na lumaki na Andyan naman ang online shopping, andyan si Shopee, andyan si Lazada, andyan si TikTok. But all reseller, all merchant store, all affiliate, naniniwala ako, hindi naman lahat yan ay merong advocacy na magbayad ng tax. Karamihan nga ay magbayad ng tax But in EMS, since you are our merchant, we believe that our advocacy is also your advocacy. Kasi dito, tinuturo natin kay EMS paano magkaroon ng tax allocation, price breakdown allocation, yung produktong binibenta ng merchant. Siguro, pagdating dun sa VAT allocation sa merchant, tingnan niyo po yung VAT settings allocations natin from VAT exempted, non-VAT, tsaka VATable. Tingnan niyo po, see for yourself. Kung merchant kayo ni Shopee, merchant kayo ni Lazada, merchant kayo ni TikTok, reseller kayo, affiliate kayo, o kaya kayo, lahat ng mga traditional businesses. I'm talking to all of you. Inorient ba kayo ng munisipyo bago kayo bigyan ng business permit or ni BIR na ganito ang tamang pag-input ng taxes sa lahat ng produkto na dapat nyong ibenta? Honestly speaking, sa mga may existing na businesses, I doubt. And we'll probably say that EMS has the urge
passion to educate all our business partners. Kaya nga, nakakagalak ng damdamin na sa isang maliit na kumpanyang kagaya natin, isa tayo sa may pinakamatibay na pundasyon pagdating sa ekonomiya. Di ba? At tayo lang din ang mayroong transparency na lahat ng allocations, breakdown, price, sales, and we are proud to be open and transparency in all government agency. Because all our merchant is informed, all our merchant is ready, all our merchant is educated. What the obligation and compliance by the government, okay, that the business owners need to comply. EMS po ang may ganong programa na drive. Na shopping platform in the world, hindi ko sinasabi na kami lang. Pero sinasabi ko, hindi ko rin sinasabi na hindi naman nagbabayad ng tax yung mga yan. Pero ang gusto ko lang ipunto, kami lang po ang may drive. Kung transparency, our system is very much ready for transparency of all transactions. Tayo pa lang. Watch out. Bakit? Kahit LGU, saka nakakita, all taxes is in place in our platform, in our system. Because that's only the way that we can help the government. That is only the way that the government can protect us. You want to eliminate corruption? Transparency is the secret. A system with a transparency transaction report. And EMS is ready for that. Papakita ko sa inyo ha. I will show you how transparent our system is. Kasi yun talaga eh. Nakaka-excite. Napakaganda. Tingnan niyo po ha. May location ito. Puerto Princesa, 13 Martires, Tabuk, Cabanatuan, Imus, Maribeles, Antipolo, etc., 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 etc. Bawat tindahan, bawat benta, may transaction report at yung 3%, may breakdown allocation, naka-transparent po kami. And EMS is so proud that we are a Filipino to have a transparency, a system with a transparency report. Kaya pag nagkaroon tayo ng mga LGU and inform naman lahat ng store natin na compliant yan. Kaya, halimbawa, LGU ng ganito. Ito lahat ng merchant store namin. Ito benta ng bawat merchant store. And our merchant store is ready because they are informed, they are already educated. The price margin of allocation, the product is price set properly
So, bakit hindi magko-comply? Regional office ng BIR, we can give a set, a program, a system that all regional BIR, all our merchant store under regional, we can provide a system for you that all the sales of the merchant store is transparency for all regional office ng BIR. At bawat local taxes or city taxes, we can provide also a system for all cities and municipalities that all our merchants to be transparent on their sales because they are all informed. And all our consumers, there's no problem with all expenses we made every day because all our consumers is already part of the earning mechanism in all expenses we made every day. Not only the business owners earning, but also the consumer, and not only relying on our salary every day, but also has a part of profit in everyday expenses day by day. So ito na po ang babangon sa sambayanang Pilipino that can eliminate, wipe out poverty. Only EMS, mga ka-shopper. Sige, napasobra